The title of the Lord message today, The Promises of God Have No Boundaries. Sino ang kayang maniwala ng pangako ng Diyos ay hindi lilimitahan ng sinuman ng anuman gaya natin ngayong kinakarap. But the Bible said, the book of Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14, ipinahayag sa atin ng Panginoon ang katotohanan na mula sa Kanya ay nasa atin ngayon. Amen. Sino sa atin na kayang paniwalaan lahat ng bagay sinabi ng Diyos mangyayari at kayang tuparin ng Diyos ang lahat ng sinabi niya at lahat ng di magawa ng tao magagawa niya. Ang hindi natin magawa ay gagawin ng Diyos sa kapanahunan na ito at sa kapanahunang pang-darating. Sino kayang umamin ng lahat na sinabi ng Panginoon ay merong pangyayari? The message of the Lord today, the title, The Promises of God Have No Boundaries. Amen? Kaya ba natin paniwalaan ng pangako ng Diyos ay hindi nalilimitahan? At walang sino man makapagsasabi na hindi magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, kundi ang lahat ng bagay ay magagawa ng Panginoon. Ang kinakailangan lang natin na gawin ang kalooban ng Diyos, yung principle of God. And the Bible says, sa verse 1 and 2, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang utos sa atin. The promises of God, we have no boundaries. Roman number 1, devoted in any kinds of prayers gathering. You are the one. You're the chosen by the Lord. Prayers is the God command to every people. Inutos ng Diyos na ang lahat ng tao ay manalangin, magbalik loob sa Panginoon. We must see the face of God. Amen. For the Bible said, panahon na upang hanapin natin ang Panginoon. At wala tayong ibang hahanapin, wala tayong ibang lalapitan, wala tayong ibang tatawagan, kundi ang Diyos na buhay at tunay at makapangyarihan sa lahat. Sa panahon nito, ng epidemya, ng krisis, sa panahon ng pag-worry ng maraming tao, kailangan natin ang Panginoon Diyos. Pag kailangan mo si Lord, ibibigay mong buong buo ang panalangin sa Panginoon Diyos. Kailangan natin na magkaisa sama-sama tayo sa panalangin. And then, devoted with our prayers gathering, hindi lang we must priority and duty responsibility for the God command to pray. It is means focusing. It is through the Holy Spirit nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos para tayo makapanalangin ng tama at wasdo sa lahat ng karawan ng ating buhay. Nananalangin tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos nang sumasa atin palagi. But the Bible said, the Ephesians chapter 6, sinabi niya ang katotohanan sa verse 18. Ganito ang sabi sa verse 18 ng Ephesians chapter 6 na pinakita sa atin ng Panginoon ang katotohanan na mula sa Kanya. Kaya ang katotohanan ay gawin natin sa lahat ng karawan ng ating buhay. Verse 18, the chapter 6, the book of Ephesus, ang lahat ng ito ay gagawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat na hinirang ng Diyos. Prayer
It is unlimited communication to God. Amen? And the second, ang sabi ng Panginoon, obeying God's words. You must obey the Word of God. Ang sabi ng salita niya, the book of Deuteronomy, kung didigin nyo ang aking utos at ito'y inyong isasagawa, sa lahat ng karawan ng inyong buhay, akin nga kayong pagpapalain. You must hear the voice of the Lord. You must read the voice, the word of the Lord. Amen? You must meditate day and night the word of the Lord. You must experience, the personal experience, the word of the Lord. Amen ba tayo doon? Kaya sabi ng Panginoon, lahat ng sinabi niya tiyak. Sapagkat ang Diyos hindi nagsisinungaling sa sinabi niya. Ang sinabi niya, gagawin niya at patutunayan niya ang lahat ng sinalita niya. Kaya ang salita ng Panginoon, buhay, makapangyarihan, at katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay para sa atin lahat. Kaya the Bible said, Isaiah chapter 55 verse 11, ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang kabuluhan o walang halaga. Ang salita ng Diyos, pag ito'y ginawa natin na may katapatan ng puso, isinapamumuhay natin ang salita ng Panginoon, ginawa natin lahat ng bagay na sinabi niya, ang sabi ng Panginoon, may kabuluhan. Buhay mo may kabuluhan. Ang gagawin mo may kabuluhan. Ang lahat ng sasalitain mo may kabuluhan. Napakalaga yung katotohanan na mula sa Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may magagawa ka para sa Panginoon. May magagawa ka sa kapwa mo. May magagawa ka sa loob ng simbahan. May magagawa ka maging sa bansang Pilipinas. Alam natin in Philippians 4:13. I can do all things through Christ strengthen me. Lahat ng bagay ay aking magagawa dahil si Kristo ang nagpapalakas ng loob sa atin lahat. Meron kang magagawa to share the good news of God, to proclaim the power of the Word of God. Ano pa ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57 hanggang 58. Magpasalamat tayo sa Diyos nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, magpakasipag kayo na gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyo na hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Sabi ni Lord yun, hindi masasayang ang lahat ng ating mga sakripisyo, lahat ang ginagawa natin para sa Panginoon. It is for the glory of God. And the third, faith in God. Faith in Jesus. Faith our Lord is our Father. Manampalataya lang tayo sa ating Diyos at Panginoon, sa ating Ama. Manampalataya tayo sa Panginoon. And they said the Lord, Hebrews chapter 12 verse 2, sinabi ng Panginoon, is the author, the finishers of our faith. Faith is believing and trusting, obeying of the Lord, thy God. Maniwala tayo at manampalataya tayo sa Panginoon. Pag sinabing believing, obeying, and trusting the Lord, thy God, Christian, you must live by faith
walking by faith, serving by faith, and the just shall live by faith. Amen po ba? The book of Hebrews chapter 11 verse 6. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang panampalataya. Dahil sa sino mang lumalapit at sa Kanya'y dapat maniwalang may Diyos, ay magbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Ang lahat na lumalapit sa Panginoon, naniniwalang meron Diyos na nangako. Ang sabi ng Panginoon, meron tayong tatanggapin na gantimpala na mula sa Panginoon. Para natin makakamtan ang pangako ng Diyos. Ito ang kaunahan na dapat i-apply mo sa buhay mo. At mag-manifest sa buhay mo sa lahat ng panahon ng iyong buhay. Don't fear in the day of trouble, problem, any kind of famine and poverty. Don't fear. Ang Diyos ay sumasa atin. Patuloy tayong patuloy na gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya napakalaga yung panalangin natin at ang mga salita ng Diyos naranasan natin. Napakalaga yung panampalataya na mula sa Panginoon nasa iyo ngayon. Ang lahat nagtitiwala sa Panginoon ginagawang kalooban ng Diyos, hindi mapapahiya. Sabi ni Lord, mabubuhay tayo sa panahon ng tagirap, tagutom, sa lahat ng anumang naranasan ng ating bansa. Ang sabi ng Panginoon, when the book of Samuel, the first Samuel chapter 12 verse 23, tungkol naman sa akin at sa iyo, hindi ako titigil na manalangin para sa Panginoon at tuturuan ko kayo na mamuhay ng tama at matuwid na pamumuhay. Kaya ang buhay natin dapat itama na natin. Dapat mamuhay tayong matuwid at ayos sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao. Sapagkat ang Diyos ang nasa atin. And then, ang sabi sa pangalawa, you must seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin natin at unahin ang kanyang kaharian at lahat ng bagay ay idaragdag niya sa atin. Sapagkat tapat ang Diyos na nangako para sa atin. Tapat ba ang Diyos? Kaya ang Diyos ay tapat. Tayo dapat tapat din. Kaya ang sabi ng Matthew 6:33, kaya unahin natin na mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangailangan natin o pangailangan ninyo sapagkat tapat ang nangako sa atin. The promises of God, we have no boundaries. Sabi ng Panginoon, and then sa ating pangatlo, continues to serve God. All the day of your life, you must serve the Lord all the time. You must faithful and obedience to God. Sabi ng Panginoon, kung kayo'y maglilingkod sa akin at susundin na lahat ng aking pinag-uutos, sabi ng Panginoon, tatanggap kayo ng lahat ng uri ng gantimpala sa panahon ng iyong pangangailangan. The promises of God, we have no boundaries.